Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 3, 2023. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Nako, magandang umaga mga kasambahay. Bagamat maulan ngayong umaga sa maraming bahagi ng Pilipinas, sana po kayo ay patuloy na nag-iingat. Ayan, ako mga kasambahay, maganda talaga ang umagang ito dahil sasamahan po ako ngayong umaga ng aking favorite professor in law school at favorite guest co-host dito sa ating programa. Aba, nag-iisang Dean Attorney Cecilio Duca. Magandang umaga po, Dean. Magandang umaga, Attorney Mimi, at sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay. Salamat. At bagamat malamig, kailangan nating kumilos para patuloy ang buhay. Oo. Naku din, nagtataka ako sa inyo. Naku, napakadami niyong ginagawa. Hindi ko talaga alam. Alam niyo po mga kasambahay, uunahan ko na magpa-plug ako. May bagong libro po itong si Dean Duca. Naku, talaga naman din, no? Pero bagamat napaka-busy po ni Dean, siya po ay may panahon pa rin para paunlakan tayo. Maraming salamat, Dean. Siyempre, anytime. Basta ikaw. Yes, din. Sige, simulan po muna natin din sa national issues. Naku, mag-update po tayo. Ito, kakaalis lang po a few days ago noong bagyong Egay, pero ito na naman po si Falcon. Naku, sunod-sunod po ang bagyo dito sa ating bansa. Ayan, so din ako, maraming bahagi po, lalo na sa northern part of the Philippines, talagang nagkaroon ng landslide. Naku, may mga bahay daw po na nilamon ng mga ilog, mga nasirang paaralan, no? So, naku, iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, no? Lalo na dyan sa mga northern part. Ano nyo dyan din? Anong take nyo dyan? Ay, oo, talagang ating bansa parang hindi ko alam kung nagkataon ba ito o sinadya na tayo ay lahat na lang yata ng kalamidad dumadaan sa atin. So kaya dapat siguro ang ating pamahalaang nasyonal at lokal ay talagang maghanda para sa mga ganitong sakuna. Kasi magmula pagkabata pa, no? Hindi na tayo masyadong bata ngayon. Hanggang ngayon, napakaraming mga sakuna. Man-made or natural calamities, marami tayo eh. Oo. Din, ano sa tingin nyo, ano din kaya ito? Parang epekto rin ng tinatawag na nating climate change, di ba? Parang nagiging very popular na yung term na yan para sa mga Gen Z. Talaga daw pong sunod-sunod na kasi epekto na rin daw po ng climate change. Ay, sa tingin ko, Attorney Mimi, oo, tama yan, no? Kasi itong sinasabi lang global warming at climate change, talagang matindi ang epekto. Malalakas na bagyo, tapos sobrang tag-init, di ba? Pagka tag-araw naman, napakaraming mga forest fire, di ba? So talagang ito yata ang dala nitong climate change na ito at global warming. Alam mo din ano na rin, full disclosure, di ba? Bagamat tayo live but nasa Zoom, hindi po ako makapunta sa studio dahil ako po'y taga Bulacan. Baka magsasagwa na po ako din para umabot sa sobrang tuloy. Oo, sa sobra pong talaga namang walang humpay ang pag-ulan kasi pag steady po, di ba, yung flow, talagang ang hirap po at may mga bahagi po talaga ng daan na kailangan talagang bumabaha kasi baka din po bahagi din po nito yung mga drainage din kasi, no, yung iba ay talagang barado. So wala din pong lalabasan yung tubig. Kaya naku, siguro magandang paalala rin po yan sa atin, no, ingatan po yung ating mga drainage din para pag ganitong panahon, hindi naman po masyadong nagbabaha sa ilang mga lugar na maaari namang ma-prevent, kumbaga din. At saka yung ating paalala sa ating mga kababayan, yung mga maliliit na plastic, mga maliliit na basura, sana ilagay sa tamang lugar. Huwag tapon ng tapon sa kalsada kasi isa yan sa mga bumabara dun sa ating kanal eh. So pagdating ng tag-ulan, tayo rin ang mapeperwisyo. Ang masaklap, pati yung hindi participant doon sa pagtapon, napeperwisyo rin. Agree din. Kasi pag iniisip mo pa isa-isa lang naman yun. Pero kung lahat tayo ganun yung mentality natin, dadami po yun na talagang babara. No? So yan, tandaan po maging responsible tayo sa ating mga actions. Ayan. Ito din pangalawa naman, kahapon naman po nagkaroon po ng ceremonial turnover noon pong National Expenditure Program for the fiscal year 2024. Ayan. So, bagamat ceremonial ito din, parang kumbaga ito na yung hudyat, no? Na magsisimula na po ang budget season dyan po sa Kongreso. So, bagamat mauuna po yan sa House of Representatives, susunod naman po, very shortly, nagkakaroon din na kasi din, di ba, ng pagdinig sa Senado para po kanilang, kumbaga, mabusisi yung budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Oo.
Tama yan. At kasi nasa constitution natin yan, Attorney Mimi, na ang executive department magpo-propose ng budget, yung ating House of Representatives ang mauna, pero ang Senado may concur with amendments. So kaya hindi pa final ito hanggat hindi napapagkasunduan ng dalawang kamara ng ating Kongreso. Sa akin din naku, hinihikayat ko po yung ating mga kababayan na pwede naman po pumunta sa Kongreso, no, kung gusto nyong mag-attend ng mga pagdinig, kasi lahat po ng ahensya isa-isa po yung binubusisi ang kanilang budget, no, para malaman nyo rin po ano ba talaga yung prioridad ng administrasyon na ito. Depende yan din kasi, di ba, madali lang sabihin na prioridad ng gobyerno ito, pero kung wala namang budget doon, paano siya magiging priority? So doon talaga natin makikita ano ba talaga yung mahalaga sa administrasyon na ito. Nasa constitution natin, Attorney Mimi, ang education should receive the highest budgetary priority, di ba? Pero marami pa rin nagrereklamo. Yan ang pinagtataka ko, no? Yan yung sinasabi ng ating konstitusyon. Pero ako ang iniisip ko naman offhand, no? Bakit po ganun kaliit ang kita ng ating mga guro? Bagamat lagi mataas, pinakamataas ang budget ng Department of Education, lagi, no? As mandated by the Constitution. Pero nako, ang ating mga probinsya po, nako, talagang sila pa ang nag-aabono, no, ng mga materials na kanilang ginagamit sa kanilang paaralan. So, yun talaga ang nagugulumihan ako din. Gusto ko rin malaman bakit nga ba ganun. Oo. Ganito yan, Attorney Mimi, kasi ang sabi ng ating Department of Education, magmula pa naman noon, na hindi lang itong budget na ito para kay sa sweldo ng mga guro. Kasi kapag itinaas daw, halimbawa, ng 1,000 na lamang per month yung sweldo ng guro, more than 500,000 yung public school teachers natin. So napakalaking budget nito, mawawalan daw ng budget para dun sa iba pang mga gastusin. Pero Attorney Mimi, maidagdag ko lang dahil teacher ako talaga bago tayo naging abogado. Yes, I know din ako. Oo, mas malaki ang sweldo ng public school teachers ngayon, generally, kaysa mga private school teachers. Lalo sa probinsya, kasi meron tayong salary standardization law sa public na yung salary grade 11 para sa teacher 1, parang around 27,000 yan. Sa probinsya, walang private school teacher na nagpapasweldo, na nasusumusweldo ng ganyan every month. Agree. So kaya parang mas malaki pa rin. Kaya lang maliit talaga kung titingnan. Maliit pa rin, oo. Yun lang din. Pero syempre kaya ako din, saludo talaga ako sa mga teachers kagaya mo din, no, na talaga namang bagamat ganun po yung predicament ba, yung challenges, pero patuloy po na talagang nililinang po, no, yung kamalayan ng ating mga kabataan. Kasi wala naman pong abogado, di ba? Walang kahit anong profession kung wala naman pong guro. Saka naniniwala ko din na ano talaga yun, parang passion ba? Passion at calling ang pagiging ang guro. Oo. Totoo yan. Kasi sa mga teacher, Attorney Mimi, in general, sumusweldo hindi. Basta may trabaho, tatrabahuhin namin yan. Magtuturo at magtuturo kami. Minsan nga po, or madalas, nahuhuli pa yung sweldo, hindi ba din? Yun. Oo. Pero kumbaga, di bali na lang basta't makapagturo kasi it's really a passion. Ayan. Ito naman din pangatlong national issue, medyo recent din po ito. Si Congressman Arnie Teves, ay diniklara na pong isang terrorist, di ba, ng Anti-Terror Council. Kasama na rin po yung kanyang kapatid, si Pride Teves. Di na ko gusto kong marinig ang inyong opinion dyan kasi medyo bago-bago din po yung yung amendment po, 'di ba, sa Human Securities Act na ngayon yung anti-terror law. Pero ito po ito na nga talaga, diniklara na po si Congressman Arnie Teves. Idiniklara at kumbaga ni-label as a terrorist. Ayon sa mga napapakinggan at nababasa natin, Attorney Mimi, ito kasing Anti-Terrorism Council o yung ATC sa ilalim ng Republic Act 11479 o yung sabi mo nga anti-terrorism law. Iyon ang magdideklara kung sino ang terorista at sino ang hindi. Ayon doon sa mga gawain o aktibidades na ginagawa nila ayon sa batas. So siguro meron silang batayan para ideklarang terorista itong individual o grupo. Nandun yan sa Anti-Terrorism Council, sila ang magdedesisyon. Pwede namang questionin dito sa korte na kung idineklara kang terorista, pwede ka naman mag-file ng petition para questionin ito sa korte. Pero sa tingin ko naman, baka may batayan. Hindi natin sinasabing meron talaga. Baka, kasi sila ang nakakaalam nito .
O siyempre, yun nga, kagaya po ng sinabi ni Dean, meron naman pong basihan kasi hindi naman po yan basta-basta at empowered po yung Anti-Terrorism Council to do that. So, kumbaga, kailangan din natin makita siya from a holistic perspective, kumbaga din, no? Mayroon din pong batayan. But again, kagaya po ng sinabi ni Dean, may abogado naman po si Congressman Arnie Teves. So, of course, they will challenge that at may karapatan din naman po sila talagang i-challenge yun pong pagdeklara sa kanilang kliyente bilang isang terorista. Ayan. Tama. Eto din ha, medyo good news naman. Sabi ko, dapat ang ending medyo good news. Nako, dyan po sa MRT3, libreng sakay daw po mula August 1 to 6 para sa mga visually impaired. So visually impaired din, basta daw po magpakita ng yung merong PWD identification card naman kasi. No? So, yung iba, naku, ang dami ko kakilala. Kasama sa ba dito yung diba? Ano yan din? Nako. Kasama ba dito yung mga bulag sa pag-ibig? Nako. Mahirap din. Baka wala nang makasakay sa MRT3 pag bulag sa pag-ibig. Oo din. Pero yun pong yung, syempre sa law school, no, dami kong kakilala yung sobrang kapal din ng salamin, di ba? Oo, sobrang kakabasa. So yung iba dyan talaga, meron naman yung may medical certificate at dahil po sa taas ng grado ng kanilang mata, sila po ay nagiging qualified para dun sa PWD identification card. Dahil nga sila ay kinoconsider na visually impaired. Ayun. Meron yata may particular na grado yung salamin para yung doktor ideklara ka at bigyan ka ng certification na ikaw ay PWD dahil sa visual impairment. Oo, hindi naman dahil lang nakasalamin ka din, no? Ikaw ay makukonsider na visually impaired at magiging entitled ka dyan. Ay, nako din. Parang hindi naman din. Pwede na ba? Hindi pa. Parang hindi pa po. So baka naman kasi din lahat ng nakasalamin, sabihin nila entitled sila doon. Hindi po. Meron pong particular grado. Siguro pa-research na lang dito kung ano. Or siguro yung mismong optometrist na magsasabi din, no, kung ikaw talaga ay makukonsider na visually impaired and thus pwede kang maging entitled doon sa PWD identification card. Ayun. Pero yun ay good news. Oo. Maraming benepisyo mga PWD natin na Attorney Mimi, no? May 20% discount sila sa mga serbisyo at mga pagbili ng gamot. Tapos yung mga walang trabaho na PWD sa ilalim ng Republic Act 11228, may PhilHealth coverage sila. Ayan. Alam mo, siguro din sa mga susunod pag-usapan din po natin yan, no, ng mas komprehensibo para alam nila kung yung karapatan ng ating mga persons with disabilities. Ayan. Ito din panghuli pong national issue natin ngayong umaga. Siyempre, medyo good news na rin ito, no? Maglulunsa daw po ang Department of Education, katuwang ang Department of Social Welfare and Development ng tutoring program para sa mga grade school students. Ayan. So, good news na good news yan din para sa ating mga kababayan, no? Para talagang matutukan ang pag-aaral ng ating mga chikiting. Ayan. Oo. Ay, masabi ko lang, Attorney Mimi, naka-attend ako ng isang consultation meeting yung Tarabasa. Yan yung program Tarabasa ng DepEd at saka ng DSWD. Maganda yan kasi yung mga third year, fourth year college students, bibigyan sila ng 570 per day para magturo doon sa ating mga elementary school pupils na hindi makabasa. Kasi apparently marami tayong mga elementary school pupils na non-readers. So tuturuan nila magbasa ito. Kikita sila ng minimum wage. Di ba maganda po yan? Magandang simula. Totoo yan. Oo, napakahalaga talaga yung pagbabasa, syempre, at pagsusulat, no? Dapat sa maaga pa lang na edad, no? Talaga dapat by grade school din, no? Talagang na-master na po ang pagbabasa at pagsusulat. Kasi ang hirap po na i-rectify ba din, no? Kapag ka mas tumatanda, no? Pag mas umaangat din sa ladder of education, dapat sa grade school pa lang, talagang natutukan yan. Pero syempre, again, DepEd and DSWD yan kasi kailangan din po, sa akin din, no, kailangan din po mabantayan din yung mga nag-tutor, no? Kasi syempre, we have to be very careful and very particular with the persons interacting dito sa mga grade school students din, no? Kailangan pag-ingatan din po natin, make sure that they are in a safe environment. So, hindi rin po yan pwedeng pinapabayaan. Kaya po, in partnership po ang DepEd at DSWD dito sa particular endeavor na ito. Ang gusto kong matutunan, Atty. Mimi, yung basahin yung intensyon ng tao.
Naku, paano ba yun din? Naku, mahirap Yun ang yun, oo. mahirap, eh. Oo, oo. Kaya din po tayo din 'di ba may mga batas kasi hindi natin alam kung ano din yung tumatakbo sa isip ng tao. Pero Mm, insofar as hindi mo naman i-act out 'di ba at wala kang gagawin na tama. lalabag sa karapatan ng ibang tao, aba, safe naman, oo, basta walang gagawing Mm, masama. Ayan, okey din ha, dahil nauna tayo kanina diyan sa bagyong Egay at bagyong Falcon na nga ang ating pag-uusapan later ay yun pong state of mm, calamity 'no. Kailan ba mm, nagkakaroon ng state of calamity at ano ba ang karampatang aksyon ng gobyerno kapag nagkaroon na po ng state of calamity. But before mm. that din ha, eto, siyempre medyo bago-bago namin itong launch dito sa programa Huntahang Legal, yun pong pag-discuss ng legal terminologies. Nandito ka na din nung nakaraan, di ba? Nagsimula din Oo, tayo dyan, mm, oo. Ayan, ito oo, unang-una daw po yung tinatawag na betrayal of public trust. O, hindi lang pala ang pag-ibig ang nabe-betray. O, di ba? May betrayal of oo. public trust din. Ayan, so, May mga ang cheater nakalagay kasi po talaga, eh. Oo, naku dapat ma-label natin yung mga cheaters na yan. And ito po sa betrayal of public trust is a catch-all phrase to include all acts which are not punishable by statutes as penal offenses but nonetheless render the officer unfit to continue in office. Oo, naka-importante Oo, yan. Din ha, lagi natin yung naririnig sa ating mga mm, sangay ng gobyerno, hindi ba din? oo. Kasi, Attorney Mimi, ang basihan nito yung ating konstitusyon, eh. Article 11, Mhm. Section 1. Public office is a public trust. So kapag ka ikaw ay Mhm. nasa pampublikong trabaho, opisyal ka ng gobyerno, kawani ka ng gobyerno, eh batay ito sa tiwala ng mga mamamayan. Kasi tandaan natin na Mhm. nagpapasweldo sa mga taong gobyerno ay taxes ng bayan. Mhm. So kung wala nang Mhm. tiwala sa iyo ang taong bayan, aba hindi ka na nararapat yan sa iyong posisyon sapagkat Mhm. pinagtaksilan mo ang kanilang tiwala. Lahat ng pagtataksil ay masama. Agree din, oo. Yan ha, tandaan yan ha. Kasi 'di ba sinasabi natin yung mga government officials, kumbaga para sa akin talagang higher, if not highest degree talaga, no, Oh, of diligence talaga at pag-iingat. Dahil nga po pondo ng taong bayan ang nakasalalay, hindi ba din bawat sentimo na ginagastos, 'di ba? Dapat talaga accounted for at tayo ay very responsible sa ating mga tasks at hand dahil nga po importante. Kagaya ng sinabi ni Dean, public office is a public trust. Kaya mahalaga din po yung konsepto ng betrayal of public trust. mm. Ayan. Ito naman din medyo ano tayo, sa criminal law. Ano daw ba yung Oh, sige. dolo at culpa? Para akong nagre-recite Um, ulit kay Justice de la Cruz din. No? Dolo and culpa, ano ba yan? So, acts and omissions punishable by law are felonies. Naku, na-caudal talaga ito din, delitos. oh, Felonies are committed not only by means of deceit or dolo but also by means of fault or culpa. There is deceit when the act is performed with deliberate intent. Okay, importante yung intent. And there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill. So, kung in short, no, pag dolo, ibig sabihin, no, may intent no din, sinasadya, pero culpa by sinadya. negligence. Oo. Oo. Kaya pag sinadya, eh sabi nga nila, ang sorry ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa paulit-ulit na pananakit. Tama. Lalo na kung may intent, 'di ba, din sinasadya. Kumbaga, sinadya mo, pinag-isipan mo, 'di ba? Meron ka talagang Mm. tumakbo sa kagaya ng sinabi ko kanina din, no, iniisip mo at you acted out doon sa iniisip mo. So may Oo. intention ka talaga na gawin ang isang bagay. So yun yung tinatawag na dolo. Pero minsan naman din yung pagkakamali, 'di ba, na pwedeng maging punishable by law ay brought about by culpa o yung negligence, yun nga, negligence, Negligence. lack of foresight or lack of skill. So pwede rin pong magkaroon ng pananagutan kung mayroon po kayong negligence na tinatawag. Dahil baka nga negligent ka din tapos dahil sa iyong negligence ay may nasaktan na ibang tao. So Oo. that may also be punishable by law. Oo, Ayun. tama, tama. Ayun. Okay na yun, okay na yun. Kasi mahabang usapin po yan sa criminal law, yung Oo. dolo at culpa. Pero basta dalawa lang po. Yung isa sinasadya, yung isa hindi sinasadya. May intent at may negligence. Ayun. Ito Oo. naman din ang Kaya pagka pangatlo. Sige din, go Kaya ahead. Go pagka ahead po. nagsorry na minsan, napapatawad na dahil sabi, hindi ko naman sinadya.
Pero minsan kahit hindi mo Oo. sinadya, nakapanakit ka eh. Oo, tama yan, tama din. Para sa akin malaking bagay yung may intention, 'di ba? May intention. Kaya lang Mm. kasi for rectification purposes or yun bang restitution din as well 'no, 'pag may Mm. negligence din baka may nasirang gamit 'no, 'wag naman sana Oo. damdamin na nasaktan, sana kahit gamit hindi ba, dapat mapalitan yun, oo, 'di Mas ba? Oo, mahirap yun. maayos. Mahirap yun din, ayan. Eto naman po din ha, malversation of public funds. Ayan, naku, Mm. balik na naman tayo sa medyo government aspect, no? So, any public Mm. officer who, by reason of the duties of his office, is accountable for public funds or property shall appropriate the same, or shall take or misappropriate, shall consent, or through abandonment or negligence shall permit any other person to take such public funds or property, wholly or partially, or shall otherwise be guilty of the misappropriation or malversation of such funds or property. Ang haba din. Ang haba din. Kaya Oo. importante ito din, no, if you are a public official, di ba, meron kang pinipirmahan minsan din, no, ikaw yung accountable or Mm. ikaw yung in charge sa particular Oo. gamit na ito. No? At pag yan ay nawala, naku, ikaw ay magkakaroon ng pananagutan. Oo. Oo, tama Yan. yan, Attorney Mimi. At saka Mm. doon sa mga magre-retiro na may pangalan sa kanilang mga gamit at hindi nila ma-account kung nasaan ito, ay baka mahirapan silang makakuha ng clearance, ano? At hindi sila Yes, oo. makakapag-retiro. Kaganyan. Kahit nga So din dapat lumipat kung ka, ano, di ba? Oo, kahit lumipat ka din, so kailangan mo ng clearance doon sa dati. So make sure na lahat ng ikaw ang accountable for, na ibalik mo yan, na i-turn over. Oo. oo, tsaka yung mga pera dapat ay meron siyang liquidation diyan dahil kapag hindi na liquidate Yes. ito ng tama ay makakasuhan no tayo ng malversation of public funds. Minsan nga meron pang technical malversation, ano? Na wala ka naman Yes, talagang oo. intent pero sa iba mo ginamit, aba technical Oo. malversation ang gagawin diyan. Oo. Naku, importante yan din ha. Kaya minsan nagtataka sila, may sobra naman dito. Dito mo na lang gastusin dito sa Ay, hindi. particular expense. Hindi po pwede yun. Yung kagaya na sinasabi ni Dean, may tinatawag po tayong technical malversation. Kung para saan po yung pera na inirelease, halimbawa sa inyo, di ba? Doon po siya gagamitin. Hindi pwedeng pag sobra, ay dito na lamang po natin igastos. Dahil Oo. magkakaroon po kayo ng pananagutan sa ating batas. Ganun po, katindi. Again, babalik tayo doon din, di ba, sa sinabi mo, public office is a public trust. So, Oo. bawat galaw talaga, dapat you are accountable dahil nga you are a government official, no? You are a public officer. So, napaka-importante po na natin. Oo. Oo, yung pondo ng gobyerno parang pag-ibigyan, Attorney Mimi. Pag sa'yo lang, huwag mo ibibigay sa iba. Ay, agree. Check na check yan din. No? Dapat ganon. Ganon ang pagtingin natin. Oo. Talagang iniingatan, di ba? At inaalagaan. Oo. Ayan din. Eto naman ha, panghuli na ata ito, yung pleading. Ano ba itong pleading na ito na laging nadidinig, no? Kahit sa mga teleserye at pelikula din, ayan. Magpa-file ng Oo. pleading. Pleadings are written statements of the respective claims and defenses of the parties submitted to the court for appropriate judgment. Diba? May citation rules of court daw po. Ayan. Din. So, syempre, din ha, paalala lang sa ating mga kasambahay, no, na nakatsunin ngayong umaga, ang maaari lamang kung gumawa niyan ay abogado din. Oo. Mm-mm. Oo, kasi ang pleading, ito yung mga dokumento na pinapile natin sa korte. Halimbawa, gusto mong paalisin yung umuupa doon sa iyong property dahil ayaw mo na siyang umupa doon, hindi na nagbabayad, magpapile ka ng complaint. Diba? So bago, yun ang tawag doon, pleading. Yun naman kinasuhan mo, magpapile siya ng answer, so pleading naman yun. Pleading. Kaya, yun ang mga pleading, example ng pleadings. Oh, so kumbaga generic term din, no, yung pleading, kasi maraming klase ng pleadings. Pero naku, paalala ko din, no, marami akong nababasa kasi din sa social media na hinaing kumbaga ng mga abogado kasi para bang yun nga sinasabi ko dito sa programa din, no, para bang pagka lalapit sa abogado either natatakot and at the same time parang ayaw magbayad kasi ito lang naman yung ginawa ni attorney, pero kung tutuusin din ako, napakaraming taon ng pag-aaral, no, ang inilaan ng mga abogado para po mapag-aralan yung kaso at masagot ang inyong mga katanungan. So sana matake din po into consideration yan, no? Tsaka ang nangyayari kasi din, tapos na yung problema sa kalalapit sa abogado, no? So kung sana mayroong
mayroong mga problema, no, pwedeng, kumbaga, prevention is better than cure, 'di ba? So, Oo, tama, unahin na tama po yun. natin muna kumonsulta sa abogado, oo. Oo, may mga experience tayo yun, Attorney Mimi, ano, nag-invest ng milyon-milyon, hindi kumonsulta sa abogado. Nung na-scam na siya doon sa Mm, milyones niya, saka ngayon pupunta sa abogado, ay may hirapan tayo ma-recover mm. yan. So kaya tama ka dyan, Oo, prevention is better than cure. oo, tapos magagalit sa abogado kasi hindi magawa ng paraan, 'no? So, Ay, oo. maganda pong kumonsulta lalo na po kung it will involve talagang malaking-malaki o kahit nga maliit din 'no, basta may Hmm, financial consideration kasi pinaghirapan po 'yan 'no. So, wala naman pong masamang kumonsulta sa abogado. Yung gagastusin niyo para sa consultation or para sa ifa-file sa korte ay baka 1% or kaliit lang na porsiyento doon sa magiging babayaran kung sakaling malaki na yung kaso, hindi ba din? So, 'yan. oh, marami nga Pumunta dyan ka po sa kumukonsulta, walang abogado. bayad. Yun na nga po din ang mahirap Kumukonsulta, din. Oo, di at saka ba? Ite-text biglang ka, ang dami ng oo, musta attorney, 'di mag-chat ba? sa'yo, di ba? Yung Oo, musta attorney, mag-chat sa'yo, yeah, magtatanong. Yung pala mag-i-invest ng hmm. pagkalaki-laki, ayaw kong bayaran. Oo, bakit naman gano'n, 'di ba? So tandaan din po natin, legal profession, it's a legitimate, 'di ba, profession din Hmm. naman. So in as much as nagbabayad po sa mga doktor, 'pag nagpapakonsulta, minsan nga yung doktor, hindi ka man lang ini-stethoscope din, 'no? Pero kada Oo, ay, punta sa doktor may charge, 'di ba? So in the ay same nako, manner, yung oh, din, sige po. oh, recently na experience ko yan. Sinamahan ko yung daughter ko nagpakonsulta dun sa ortho. Abay, wala pang 5 seconds, 1,000 ang consultation fee. Sabi ko, ako nagkukonsulta sa akin, mahigit isang oras, walang bayad. Oo. So 'di ba, gano'n din naman po 'yun 'no, kasi siyempre ano 'yan, propesyon po yung pagiging isang abogado. Mm. So sana isipin din po natin 'yan 'no. Pero kaya nga tayo nandito, 'di ba, sinasabi ko nga din, ang Huntahang Legal is really ultimately a public service kasi tayo po'y, Oo. as much as possible tinutulungan ang ating mga kababayan sa mga problemang legal, bagamat libre, o 'di ba? Kasi nga po Mm. kung kayo ay kumonsulta sa abogado, dapat po ay may bayad talaga. Pero dito po tinutulungan namin kayo kaya tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Huntahang Legal. At dahil diyan din ako, 'di ba, segue na kaagad. Para po sa mga may nais idulog tungkol sa kahit anong problemang legal, ipadala niyo lamang po ang inyong mga katanungan sa ating mga numerong 0906-474-2994 o sa 0966-856-0967. Siyempre, huwag kalimutang ilagay inyong pangalan at antayin lamang po ang text o tawag mula sa PLM Law Center. Pwede din kayo mag-message sa ating Facebook page, i-type lamang po ang Huntahang Legal. And of course, available pa rin ang ating mga kasama mula sa My Legal Wiz. Libre pa rin po ang pag-sign up. Pumunta lamang sa credits.mylegalwiz.com at i-encode ang HL500. Ayan, at dahil dyan din, tayo rin po ang magkasama sa My Legal Wiz segment. Ayun. Dahil po ka talagang mahirap, nako, maghanap ng mga abogado ngayon. Baka sila din po ay binabahan. Nako, marami po Mm. sa ating mga kababayan kasi talaga ay hirap na hirap ngayon dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ulan at sa bagyong Egay at ngayon po ay si Falcon Mm. naman. So ito din ha, unang katanungan, babasahin ko na po or meron po bang Okay. ah, may legally yours? Ayan. Sige po, Mm. ang unang katanungan, ayan, binenta po ang lupa ng kapatid ko without my authorization. Nakatira po ako sa Canada pero kinuhanan po ng pirma ang aking anak ng SPA para maibenta yung lupa at sabi ng anak ko akala niya para sa akin din. This was less than, tagal na, 10 years ago. Gusto ko po bawiin kasi pagbalik ko ng Pilipinas, wala akong matirhan. Pwede ko po bang habulin at ano po ang pwede kong ikaso kung sakali? Okay. So, Mhm, ito ho, malaking problema ito, no? Pero tingin ko dito, mhm, pwede niyang kasuhan ito ng falsification of public document kasi kung yung yes. SPA ay hindi naman nasa lugar at mali, so pwede niyang habulin Mm, yon. Kasi ang pwede lang mm, mag-issue ng special power of attorney, yung tao na nagmamay-ari o may interest doon sa property. Ngayon yung anak, mm, wala namang karapatan ito, lang otoridad para pumirma doon sa SPA na yan. So pwede niyang mm. habulin.
Oo. Ano din naku sa akin hanapin po yung mga dokumento na binanggit ni ating Hmm, question sender, oo. Bagamat medyo matagal na, pero kung valid naman po, 'di ba, yung kasulatan or yung mm. ano ba naman yung mga again, kung hindi valid nga, if we are challenging the validity of whatever that was signed, maganda rin po na meron kayo talagang kopya, 'no? Para yan pong Oo, ipapakita natin sa mga abogado na inyong kakausapin kung sakali yun. pong later on ay maghahabla. Kasi nga po parang magulo lupa ng kapatid pero ang binigyan ng SPA ay yung anak niya. So hindi naman po pwedeng i-authorize ng anak hindi naman siya yung nagmamay-ari ng lupa, 'di ba? So Oo, kumbaga 'di ba yung legal principle, you cannot give what you do not have, 'di ba? Hindi naman tama ikaw yan, tama authorized yan. kasi hindi naman ikaw ang nagmamay-ari. So wala Oo, talagang bisa din yung SPA na pinanghahawakan na naging source ng right para ibenta. So again, hanapin oo, po yung mga dokumento para itong pinag-uusapan natin ay magkaroon po ng saysay talaga kung later on ay magkakaroon ng kaso at talagang gustong magkabawian ng property. oo. Ayun. Magagawa niya Ito pagbalik naman, niya rito kasi kung nasa Canada siya, mhm, hindi niya magagawa yan. So, kailangan niya umuwi, tama. hanapin yung mga Mhm. dokumento. Yan kasi talaga ang paboritong laro ng mga magkakamag-anak, agawan lupa. Usong-uso sa probinsya din. Oo, Totoo yan, oo. At talagang marami talaga nagta-thrive sa legal profession. Diyan kakaabala 'no ng mga problema ng mga agawan oo. ng lupa na paboritong laro ng magkakamag-anak. Naku, nakakalungkot man isipin pero naku, sad but true. Kahit po dito sa huntahan parang wala atang may legal way segment o walang Q&A portion na walang Mm, tanong patungkol sa agawan ng lupa lalo na ng magkakamag-anak din. Naku, kasakit oo. naman. Oo, naku eto pangalawa pong katanungan din ano po yung kaso 'pag nahuli po ang asawa na may kalaguyo? Hihiwalayin ko na po pero gusto ko po may sustento ang anak namin. Ayun, naku po, Oo, naku madaling-madali. marami yan, Attorney Mimi. Kung Marami, nahuli niya sa opo. akto, pwede niyang Mhm. saktan o patayin at wala siyang criminal liability, ano? Yung death under exceptional Sakto circumstance. oo. Sa akto. Sakto. Tsaka ngayon kasi kung Cubanese, napakaraming dapat niyang patunayan, ano? So ngayon, kung wala Hmm, doon, siguro po pwede, kasi kulang yung mga facts niya, pwede naman siguro mhm. papasok doon sa violence against women and their children. Yun na At naman, doon, oo pwede din. siyang mag-demand na sustentuhan yung anak nila. Ayun, ang favorite talaga 'no, lagi talagang gamit na gamit itong RA 9262 'no, kasi nga po Oo, kagaya ng sinabi ni Dean, 'pag concubinage po 'no at ikinaso sa asawang lalaki, very specific po yung circumstances na kailangan mong patunayan, detalyado po yung mga elements kumbaga na kailangan patunayan. So, ang mm, sina-suggest po talaga, Republic Act 9262 lalo na po kung mukhang ang primary concern naman po ni question sender ay masustentuhan yung kanilang anak oo, 'no, napakadali po under RA 9262. 'Di ba din kahit nga po pending pa yung kaso 'no, kahit pending pa yung kaso, wala pang final decision ng korte, maaari na pong oo. humingi ng sustento sa anak 'no. So hindi po Oo, kailangang pwede naman problemado 'yun. yan. Ina-award Mhm, ng korte yan, Attorney Mimi, kasi kaya lang dagdag ko lang, yung sustento naman mhm. ayon sa kakayahan ng tatay at Yes, saka ayon oo. sa kakayahan ng nanay kasi shared responsibility yan, eh. Hati Yes, sila oo. dapat. Baka sabihin naman ng nanay na lahat ikaw ang magsustento or gusto Ah, ko 100,000 a month. So hindi naman po ay gano'n hindi 'yun naman 'no. po So puwede yan. depende po sa financial capacity ng nanay at tatay 'no, hindi naman necessarily Mm, mag-asawa, ng nanay at tatay 'no. So 'yun ang pag-uusapan at 'yun din po yung magiging basihan ng ating hukuman oo. for purposes of child support. Ayun, nagbabalik po ang huntahang legal at kagaya ng aking binanggit kanina, pag-uusapan naman po namin ni Dean Duca, yun pong tinatawag na state of calamity. Nako Dean, ano ba yan? Maaari mo ba kaming bigyang linaw dito sa tinatawag na state of calamity? Ano bang basehan nitong tinatawag na state of calamity, Dean? Sa ilalim ng batas natin, Attorney Mimi, kung tatandaan ko, Republic Act 10121. Ito yung batas na nag-create nung National Risk Reduction, et cetera, ano, napakahaba ng pangalan. Yes, Sila ang NDRRMC. Opo. Oo, Opo. and sila ang nagrerekomenda sa Pangulo, base dun sa mga sitwasyon sa ating bansa o sa mga porsyon ng ating bansa, nirerekomenda nila sa Pangulo
na ideklarang merong state of calamity sa particular na lugar. In the same manner, meron din namang local local DRRMC na siya rin naman nagre-rekomenda doon sa mga local chief executive na ideklara rin na merong state of calamity doon sa kanilang lugar. So ano ba ang epekto ng deklarasyon na ito? Yes. Una, magagamit yung calamity fund. Maire-release ito at magagamit to address the calamity. Pangalawa, pwedeng mag-issue ang Pangulo kung nationwide o yung mga local chief executive kapag ka-local ng price freeze o yung price control na hindi po pwedeng tumaas ang presyo ng mga ganitong bilihin, dapat hindi po pwedeng itago yung mga ganitong bilihin, dapat ganito lang karami ang bibilhin. So yan ang mga ilan sa mga epekto para masolusyonan itong kalamidad na hinaharap ng ating mga kababayan. At nasa kapangyarihan ito ng mga local government executives na ideklara, yung mga mayor, governor, kahit ngayong barangay, may opinion ang DILG, na kahit yung barangay chairman ay pwede magdeklara ng state of calamity sa kanyang barangay at ma-release din yung calamity fund. Oo. Naku, yun talagang tumataginting din. No? Importante yan kasi, kumbaga na-activate yung tinatawag nga na calamity fund once nagkaroon po ng declaration. No? So upon the recommendation of the committee, nagkakaroon po ng declaration. Ngayon, no, although hindi ko na po maitali or hindi ko na po maisa-isa, I'm sure marami po sa ating mga LGUs ang nagdeklara na ng state of calamity dahil po sa sunod-sunod na bagyo, no? Diyan po talaga, no, sa norte yun din, no? Even sa Bicol region din, in your region, no, madalas po talaga tinatamaan ng bagyo. So I'm sure lagi po yan every year na nagdedeklara ng state of calamity sa iba't ibang LGUs. Naku, kita naman kalunos-lunos na ako, grabe. Lumaki ako at diyan sa Bicol, talagang madalas, walang taon na walang bagyo diyan sa Bicol. So meron na nga yatang gusto mag-propose na ipagbawal ang bagyo na dumaan sa Bicol. Kaya baka nakinig yung bagyo sa iba naman dumaan, pero delikado naman ito. Delikado, oo. Ganun pa rin po din, no? Yun nga, yun yung siguro naguguluhan din ako ulit, no? Kasi di ba lagi pong nagkakaroon ng proposal na magkaroon ng permanent na evacuation centers na dahil year in and year out naman po, talagang may bagyo at nangyayari yung mga paaralan din naapektuhan kasi nagiging evacuation sites, no? Ang daming nagla-landslide, ang dami talagang nawawalan ng bahay, ng kabuhayan dahil po sa ganito. Pero nevertheless, bakit hanggang ngayon hindi pa natin kumbaga magawa ng template din, hindi ba? Kasi na-identify naman natin ano yung mga lugar na madalas na tinatamaan talaga ng mga natural calamities, specifically ng typhoons, di ba? So bakit po hindi natin maayos-ayos? So siguro mapag-aralan din po yan ng gobyerno. Hopefully pa, di ba, in the next years. Pero ayun din. Pero balikan ko ngayon sinabi mo, yung pag-activate ng funds. Kailangan talaga. Sige din. Tingin ko dyan, Attorney Mimi, dapat yung mga local government units natin i-identify ano talaga yung mga calamity-prone areas at ipagbawal na tumira doon ng mga tao. Maglagay na ng permanent relocation. Tulad halimbawa dito sa mga tabi ng bulkan, tabi ng estero, alam naman natin na talagang magkakaroon ng kalamidad dyan. So wag mo nang pabayaan yung mga tao na tumira dyan para wala ka ng problema pag dumating yung kalamidad. Diba? Napakabilis magpatayo ng waiting shed na mga basketball court, siguro ilagay na natin yung pondo para doon sa isang permanenteng evacuation or ilipat mo na yung mga tao, permanent relocation na malayo na sila sa Oo. Kasi yung mga ganitong bagay din, ito yung kailangan talaga na medyo mahigpit yung gobyerno kasi lalo na pag nanggaling na doon yung mga tao, babalik at babalik, no? Alam mo din sinasabi ng mga ibang kaibigan ko na kagaya niyo po din, no, na sanay na sa mga ganitong kalamidad. Sinasabi nila, ay sanay na yung mga taga sa amin, pupunta, alis, pero babalik din. So, naku, hindi ko naman maintindihan yung ganong pananaw, no? Siyempre, gusto natin as much as possible may stability sa ating tinitirahan, no, sa ating kabuhayan. Kasi yung iba nga po, di ba, kapag talagang nasakuna ay ang nangyayari, lumilipat halimbawa, ng probinsya din, no? Kung halimbawa, yung mga kilala ko po na namamasukan, no, na sila ay nagsasaka sa kanilang lugar at pagkatapos ay binagyo, lumilipat po talaga kasi namatayan ng hayop, no? Talagang nasira yung kanilang mga crops. So, wala din po silang choice para, syempre, para mabuhay din. Lilipat na lamang po, which is a lot better kesa ipilit pa po nila din na bumalik doon.
Oo, 'pag ayaw, 'wag na ipilit kasi masasaktan ka lang, eh, 'di ba? Tama, agree Eh, ito din, naman kasi oo, dapat ang problema naman mm. kasi Attorney Mimi, yung relocation nila, wala namang pagkakitaan, walang kabuhayan yung Ayan, mga taong oo, na-relocate. oo, Malayo sa palengke, oo, malayo sa eskuwelahan, malayo sa trabaho. So paano naman sila mananatili doon, 'di ba? So yun ang problema kaya babalik at babalik. So siguro oo, planuhing mabuti. I-relocate natin, bigyan niyo oo. ng pagkakakitaan. Hindi ako agree kasi doon sa mga dole out, Attorney Mimi, 'di ba? Bigyan mo sila ng Mm, pagkakakitaan para maging productive tama. naman sila. Hmm. Oo, yun, agree din kasi baka naman, sige mag-relocation tayo pero kalayo-layo 'no, nasa ibang lugar na Mm. napaka-isolated. So talagang hindi rin po nila gugustuhin kagaya ng sinabi ni Dean, kailangan po ng pagkakakitaan ng tao 'no. And hindi naman po 'yan baka sabihin nila, "Ay, 'di ba hindi rin po hindi bibigyan naman po ng sustento ng gobyerno." Mahirap din po Oo, 'yun kasi mahirap para yun. sa akin ano, short term remedy lang siya din 'di ba, pero Mm. kailangan din po ng tao ng pagkakakitaan kasi kumbaga yung internal need for 'di ba Mm. yung satisfaction din, yung self-respect Oo. din na alam mo ikaw ay nagtatrabaho at kumikita, malaking bagay din po yun sa tao. So dapat yung sinasabi nga niyo po din 'no, na yung relocation sites pag-aralan din po ng mabuti. Ito ba ay, may Oo. kabuhayan na maaari silang gawin diyan 'no? Kung wala din 'di ba yung iba ay tinuturuan pa ng livelihood 'no, yung ibang mga Yeah. kababaihan, yung mga kalalakihan, Mm. anong maaaring pagkakitaan based on the resources na available doon sa kanilang Mm. area. Oo, so Oo. malaking bagay din po 'yan Actually, para mhm, puwede nilang i-tap yung mga NGO, Attorney Mimi, na nagbibigay ng training at saka yung TESDA, 'di ba? May TESDA tayo, eh, na TESDA, dapat magbigay ng oo, training, skills development, para naman magkaroon ng dignity yung tao. Kasi ang hirap ng umaasa ka lang sa yes, gobyerno, 'di ba? Mas maganda yung ikaw mismo ang exactly. kumikita kasi may dangal doon sa pagtatrabaho mo. Oo, yun yung iniisip kong term din yung dignity, 'di ba? Dignity na alam mo na Oo. ikaw ay hindi binibigyan lamang pero ikaw ay kumikita Hmm. on your own. Lalo na siyempre din kung may pamilya 'no at padre de Oo. pamilya, talagang iba yung sense of duty. And yun nga po yung Mm. sinasabi niyo po yung dignity na ikaw ay nakakapag-provide sa iyong pamilya, malaking bagay po yan. So dapat Mm. holistic, kumbaga din yung approach din po ng gobyerno, whether national or local government, para po matulungan yung ating mga kababayan. Ako din, sana naman kayo hindi nagkakasakit din dahil sa Ay, panahon, oo, oo nga, medyo inuubo-ubo oo. tayo. Oo, naku ingat din ha. Naku sa ating mga kababayan paglalabas po ha, eto pinapaalala ko lagi, kahit mainit o maaraw din magdala ng payong 'no at yung pamuna Mm. sa tubig dahil nga po hindi natin alam kung anong ating kakaharapin paglabas ng ating mga bahay 'no. So at kalungkot-lungkot man, nakikita natin yung iba din naman talaga walang walang bahay nga na masilungan 'no. So sana po ay Mm. tulungan po natin yung ating mga kababayan din po na nasalanta para po sa atin kahit kahit ano pong maaring mai-donate din 'no o maibigay na tulong, Mm. malaking bagay po 'yan sa ating mga kababayan. Oo. Tsaka siguro Ayan yung din ano, yung ibang ahensya na maraming confidential fund, baka naman puwede niyong ilagay na lang sa calamity fund diyan, 'di ba? O oo, kaya baka oo maging din. technical malversation ano. Ayun, 'yun ang problema, yung pinag-uusapan natin kanina din. Oo, 'yun kaya importante ayan i-relate natin diyan din kasi nga po kapagka nagdeklara ng state of calamity, doon po na-activate yung funds. So yung funds na yun hindi Mm. maaaring galawin, 'di ba din? Hangga't Oo, magkaroon ng declaration talaga ng state of calamity. oo. Dahil nga po technical malversation po. Ayan, ayan. So yan po ay mga makeshift lang po siguro din, no? Mm. Grabe, grabe. Naku naman. Oo, Talaga tsaka naman, sa oo. experience ng mga nandun sa ganyang evacuation center, nagkakasakit kasi hindi talaga akma doon sa Yes. pang-araw-araw na buhay nila, eh. Parang band-aid solution kasi ito, Attorney Mimi, eh. Hindi yan ang Exact. pangmatagalang solusyon sa problemang ito. At saka alam naman ng alang lahat ng buong mundo na talagang calamity prone tayo, eh. Bakit hanggang ngayon wala pa Mm. tayong permanenteng solusyon? Nasaan naman yung budget at nasaan Oo. yung mga pag-aaral na ito? Oo, yun nga eh. Kasi para kumbaga din earmark na ito eh, yung budget na ito, 'di ba? Hmm. So bakit
Gano'n, bakit gano'n yung nangyayari? Pero yun nga, importante po yung kagaya ng binabanggit namin ni Dean, na-activate po yung funds kapagka Oo. nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity. So again, puwede siyang kagaya ng sinabi ni Dean, puwedeng on a national level, meaning yung pangulo natin ang magdedeklara ng state of calamity or puwedeng localized lang siya 'no, depende sa local Mm. government unit. Kasi kagaya ngayon 'no, bagamat dito sa amin din, tuloy-tuloy ang pag-ulan, hindi naman masasabing state of calamity unlike sa ibang probinsya talaga, lalo na nga diyaan sa norte 'no, Di na talaga namang halos hindi na raw madaanan yung napakaraming mga roads nila Mm. dahil nga po na landslide na, naku, talagang binabaha ng matinding-matindi, oo. Tsaka maidagdag ko lang, Attorney Mimi 'no, ang ating bansa, maulan, maraming bagyo, siguro yung mga dams natin mas malalaki. Kasi 'pag tag-araw, Mm, namomroblema tayo sa tubig. 'Pag tag-ulan, mm, problema naman tayo dahil sobra ang tubig. Hindi ba puwedeng mm, ipunin yung tubig, 'di ba? Para 'pag tag-araw, wala mm, tayong problema sa tubig. Hindi kaya kaya gawan ng oo. paraan ito ng ating mga eksperto. Oo, baka magandang kung hindi pa napag-aaralan din, baka magandang pag-aralan Mm. na. Kasi parang kagaya ng sinabi niyo po din, may mga months na walang-wala, may mga months naman na Mm. sobra-sobra, 'di ba? So Oo. bakit hindi natin ma-rectify yung aspect na yun when in fact nandiyan na. Kailangan lang nating Mm. gawan ng paraan 'no, na man-made, kaya naman pong gawin 'no. Naku din, Mm. kailan pa ba huling nagtayo ng dam? Naku, katagal na ata. Baka puwede namang pag-aralan din 'no? Oo nga, eh. Oo, Kasi yung mga bansa sa disyerto, hindi namomroblema sa tubig, eh. Tayo na ang weird 'no, archipelago, irony. napakaraming tubig, lagi tayong may problema sa tubig. Either kulang o sobra. Ba't hindi ito mapag-aralan? Ang dami nating mga eksperto, eh. Puwede naman tayo din makipag-tie up din for purposes of research 'no, and studies talaga, Mm. doon sa mga bansa na na-master na nila itong ganitong Oo. teknolohiya 'no, para matulungan yung ating mga kababayan. Kasi nga po, talaga namang year in and year out, ganito yung nangyayari sa bansa pero hindi pa rin Mm. nasusolusyunan hanggang ngayon. Bakit nga ba? Bakit nga ba? So Siguro kasi paglaanan din po talaga. oo, Mhm. yung ugali, Attorney Mimi, na okey lang kasi pumupwede pa naman, 'di ba? Puwede na 'to, parang gano'n yung ugali, eh, 'di ba? So tingin ko dapat Oo. pangmatagalang solusyon, eh. Tsaka ano ba din yung parang siguro sa hindi ko rin alam, yung parang nasanay na ba din sa bare minimum, Hmm. yun kagaya ng sinabi mo din 'no, okey pa naman, kaya pa naman, pero yun nga, kasi kagaya ng binanggit din natin kanina din 'no, yung epekto ng climate change unti-unti na talaga na hindi nga unti-unti, talagang nararamdaman na natin. So isipin Oo. din natin, hindi lang po para sa atin, sa mga anak natin, mga kaapu-apuhan in the Mm. future 'no, para sa kanila na ito din, hindi ba, na talaga namang Mm. pagdating ng panahon nila ay hindi sila maghihirap, magiging mas mabuti yung kanilang kinabukasan compared sa tinatamasa natin ngayon. Oo. Oo, so 'yan, tayo'y nananawagan again sa gobyerno natin Baka 'no, naman. baka naman din, oo, mapag-aralan. Naku, grabe din 'no. O hindi na nga Oo nga, malalayo eh. din kahit dito lang sa Marikina area, 'di ba din yung ibang areas Mm. talaga na Mm. talaga namang yung Marikina River, 'di ba talagang alerto, binabantayan yung, Ay, oo. pagtaas ng river dahil ang dami pong nakatira malapit diyan na talaga namang matindi ang pagbaha. Ayan, oh, 'di ba, 'yan talagang binabantayan din, live feed daw po ito din, ayan, binabantayan Oo. natin, oo, ng Oo, matindi kasi dahil nga pagka po may ano siya, eh, may alarm system sila diyan na 'pag umabot certain mm, level, tutunog yung alarm nila, mag-e-evacuate yung mga tao. So tingin ko parang mm, dapat alisin niyo na lang yung malapit dun nakatira sa ilog, permanent oo, relocation na. 'Di ba? Para hindi na kayo mm, namomroblema, tumaas man yan o hindi. oo, kahit saang parte ng Pilipinas sana maging gano'n yung, maging panuntunan kumbaga. Dahil nga po ang Mm. hirap ng palipat, kawawa din po yung ating mga kasambahay no, mga kababayan natin. And at the same time din 'no, I remember last year meron pong 5 rescuers sa Bulacan na nasawi 'no, Oo. yung iba dun volunteers pa din, nagvo-volunteer lang Mhm. para tumulong pero hindi po nagawan ng paraan 'no. Sana yung mga ganitong bagay naiiwasan din dahil nga po na-anticipate na natin kung papaano matutulungan. So hindi na sana nagkakaroon ng unnecessary na kawalan ng buhay, kawalan ng kabuhayan dahil Oo. sa kakulangan ng paghahanda. Oo, Sayang, ayun. sayang ang buhay at ang kabuhayan. Oo, yan. So again din 'no, naku, tayo po ay mag-ingat ng matinding-matindi. Mukhang
magsistay pa po ang bagyo at talagang iba yung pag-iingat sa ating lahat no make sure na we are healthy, we are safe. At kagaya ng binanggit ko kanina din kung tayo ay may maitutulong kahit pa paano, kahit magkaano o kahit mga gamit po din no, na maaaring i-donate po natin. Sana po ay makapaglaan tayo ng kaunting panahon at pagkakataon para po makatulong sa ating mga kababayan naman po na nasalanta ng sunod-sunod po na bagyo. Ayan. On that note, Dean, ako, wala na raw po tayong oras. Maraming salamat po, Dean, sa again, pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na makatulong sa ating mga kababayan ngayong umaga. Dean, siguro po, ako gusto ko po ma-plug niyo po ang inyong napakagandang libro at baka kayo po ay may gustong batiin o pasalamatan ngayong umaga. Please go ahead po. Maraming salamat, Atty. Mimi, isang karangalan na makasama ka sa isang maulan na umaga at makapaglingkod sa ating mga kababayan at mga kasambahay. At dahil sabi mo na, dun sa bagong libro, may bago po tayong libro tungkol sa buhay at mga ginawa ni Dr. Jose Rizal. Kalalabas lang po nito through Vival Publishing Company. At nailabas na rin po yung bago nating libro sa labor law. Mga practitioner sa labor law, yung mga estudyante sa labor law. Available naman no ito sa Rex Bookstore. Pwede nyo po itong mabili. At buong labor code po ang coverage niyan. At kinukuha ko na itong pagkakataon na ito na batiin siyempre yung nanay ng aking mga anak, si Carol, nakikinig yata siya. At yung aking mga anak, 4 lang naman yan. At yung ating mga kasamahan sa University of Makati, lalo na po at nalipat tayo ngayon sa School of Law ng University of Makati. So maraming salamat po at alam ko dun sa amin sa Makati, handang-handa po tayo sa mga kalamidad courtesy of Mayor Binay. So maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.